Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga din po sa mga kapatid natin nagsisimba. Kasama natin magsimba sa pamamagitan ng online mass. Meron po akong pinanood na Korean teleserye. Title po ay Penthouse. Medyo mahaba. Ilang season na. Hanggang season 1 lang ako't mahaba. Doon po sa kontrabida, doon sa dramang ito, ako'y gigil na gigil. Sabi ko'y napakasamang tao. Dapat siya doon sa season 1 pa lang, sabi ko, dapat siya namatay na. Iniisip ko sa kanya, bakit nabubuhay pa itong napakasamang taong ito? Biriin nyo, si Mr. Beck, yun pong pangalan ng kontrabida, siya lang yata natandaan kong pangalan. Dahil doon sa kwento, siya ay sobrang obsessed sa kayamanan. Kaya yung kanyang asawa, parang kinuha niyan sa pilitan. Pinatay yung boyfriend, yung talagang fiancé ng kanyang asawa at pinilit niya para lang makuha yung kayamanan. Yung anak, nung kanilang parang pinatay din. At lahat ng parang illegality, ginagawa niya. At pagkatapos, marami pa siyang ginawa. At bago matapos po yung season 1, nainis ako kasi napatay pa rin niya yung kapatid o lumabas doon na yung kanyang mga anak, parang pinalabas niya lang na kanyang anak pero hindi naman. For the sake pa rin ng yaman. At nabaliktad pa niya ang kwento. Imbis na siya ay makukulong, malaya pa rin siya. Nakalusot pa rin, nabayaran niya yung mga nasa kapangyarihan dahil marami nga siyang pera. Kaya kahit napakarami niyang ginagawang masama, kahit ano pa yung mga ginagawa niyang pananamantala, maging doon sa malalapit na tao sa kanya, abay, parang komportable pa rin siya sa buhay niya. Parang hindi siya napaparusahan. Kaya nung pinanonood ko yun, ayoko nang ituloy. Baka sa season 2, ganito pa rin. Parang walang katarungan. Kaya sabi ko, wag na. Pero sabi ko, bakit ganon? Ang instinct ko sa kanya, ang pakiramdam ko, dapat nakulong na siya man lamang Dapat napatay na siya nung tinangkang patayin siya. Pero ang titingnan ko sa sarili ko, yung pala yun, parang natural instinct min sa atin. Nakapaggalit tayo dun sa tao, hindi natin gusto yung tao, kaaway, lalo na kung kaaway natin yung tao, hindi tayo ginawan o hindi natin kasundo at hindi gumawa na mabuti. Ang parang instinct natin, tendency natin, sana mamatay na yan. Sana mapahamak na yan. Kung maaari lang, kunin na yan ni Lord. Parusahan. That's our instinct. At doon natin naiintindihan, makakarelate tayo, doon tayo nakaka-relate kay Jonah sa unang pagbasa. Kung sinubaybayan po natin yung kwento ni Jonas, kahapon binigyan din natin siya ng pansin, makikita natin, ngayon si Jonas, nung makita niya na hindi natuloy yung paparusa ng Diyos sa mga taga Nineveh, nung hindi niya ginunaw itong mga taong ito, ang bayan ng Nineveh, naghimutok siya sa Diyos. At ano sinasabi niya? Sabi na nga alam ko naman na mahabagin ka, mapagpatawad. Kaya ayaw kong pumunta rito. Kaya nga ako tumatakas na sa papuntang Tarshish. Kasi alam ko, pag nagbalik loob ito mga taong to, pag nagtika lang sa kanilang kasalanan, wala na. Hindi mo naman sila parurusahan.
Kaya nagtatampo siya. At anong sinasabi pa niya? Buti pa mamatay na lang ako. Ako na lang ang mamatay. Matindi ang himutok ni Jonah. Baka tayo, minsan parang ganito rin tayo eh. Ito yung atin saloobin. Pag masama na yan, patayin na. Naalaman mo magnanakaw, nako, patay na. Kaya may mga nagsusulong pa ng ngayon, no? Gusto na isulong ang capital, ang death punishment, death penalty. May mga nagsasabi ba, sige, kasi makakalabas pa yung masamang tao niyo, bakit pa ibibilanggo? Extrajudicial killing na lang, dali na lang sa damuhan, gilitan doon, tapos. Hindi na ulit makakagawa na masama. But look, the disposition of the Lord. Sabi ni Yahweh kay Jonah, matapos patubuin, magdamag ang isang halaman para kanlungan, protektahan si Jonah mula sa nakakapasong init. Natuwa si Jonas. Doon sa halaman na yon, naging kandungan niya yon. Pinotektahan siya sa init, sa ulan, doon siya natulog. Pero wala naman siyang ginawa doon para mabuhay yung halaman at lumaki ng buong magdamag lang. Wala siyang ka-effort, wala siyang investment doon. After a day, yung ding halaman na yon, pinapatay ng Diyos doon sa uod, natuyo, namatay. Naggalit na naman siya. Bakit? Dahil dun sa halaman. Kaya ang tanong ng Diyos, nagagalit ka ba dahil namatay yung halaman na yon? Na wala ka namang puhunan, wala ka namang ginawa. Ang sabi ng Panginoon, to teach John a lesson, ikaw nga nagalit. Sumama ang loob mo dahil doon sa halaman na yon, na wala ka namang ginawa para mabuhay. Na para lumago, magdamag lang na lumago, nadyan na. Na pinakinabangan mo ng isang araw. Nagalit ka na, nagimutok ka na, nagtampo ka na sa akin. Ano pa kaya ako? Ilan libong tao na doon. Bukod pa yung mga hayop na nadoon, ari-arian, mga halaman. Yung tao pinag-uusapan natin. Pupugnawin ko na lang ba yun ng ganun na lang? Nagsisi naman sila. You see? Pero si Jonas hindi natinag. Kasi magkaiba sila ng pinaghuhugutan ng Diyos. Ang pinaghuhugutan ni Jonas, kaaway namin to, ang Ninevites, sinakop nila, marami diyan, Assyrian yan, sinakop ang Israel. Mananakop namin yan. Inalipin yan ang mga kababayan ko. Ikaw ay Diyos namin. Kanino ka ba hampi? Kung bibigyan ko ng dialogue, yun yung mangyayari. Si Jonas, ang pinaghuhugutan niya, galit. Hindi niya makuwang magpatawad, hindi niya makuwang bigyan ng tsansa na itong mga taong ito pwedeng magbago. Pwedeng tumalikod sa kasalanan at pwede pa rin mahalin ng kanyang Diyos. Kaya isa lang ang kanyang direksyon. Dahil ako'y galit at yan ay aking kaaway at tingin ko diyan masamang tao, dapat patayin na. Dapat pinarusahan na. Na-terminate na sila. Pero ang Diyos hindi. Kahit yan ay kaaway ninyo, kahit yan ay mananakop ninyo, yan ay foreigner, hindi mo kababayan, ang tingin ng Diyos sa kanila, Kanya pa ring nilikha, Kanya pa ring mga tao. At isa lang ang mahalaga sa Diyos. Sila ay kumilala sa kanilang pagkakasala at nagsikap na magbago.
Ipinakita nila yung sinseridad nila na tinatalikuran yung kanilang kasalanan. Ito yung pagiging ama ng Diyos. Bilang ama natin lahat na Kanyang nilikha. Ito yung matingkad sa Kanya. Kaya ang ganda ng Salmo eh. Ang sabi ng Salmo, pinahayag ng Salmo, poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Yun yung lagi naghahari sa Diyos. Sapagkat gaya na sinabi ni San Pablo, ang pag-ibig ay matyaga. Ang pag-ibig hindi magagalitin. Ang pag-ibig nagpapatawad. Nagtsatsaga hanggang wakas. Ito yung pinakita ng Diyos na ito. Kaya nga ito yung itinuturo din sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo. If we will be calling God as our Father, then we will be learning His character. Matutunan natin yung Kanyang pag-uugali. At ang dasal natin sa Kanya ay ganito. Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Pag sinabi magsimula na yung paghahari, yung kalooban niya dun sa langit, magiging kalooban dito. Yung gusto niya mangyari, yun yung gugustuhin din natin mangyari. Hindi yung gusto natin. Yung trato niya sa kapwa, yung trato niya sa atin lahat, masama man o mabuti, makasalanan man o banal. In the Gospel of Matthew, sasabihin niya, pinapapatak niya ang ulan, maging sa makakasalanan o mga banal. Pinasisikat ang araw maging sa matuwid o masama. Ganun ang Diyos eh. Yun yung paghahari ng Diyos. At ito yung dinadasal natin sa Ama namin. Kaya ito yung inaasahan sa atin na matutunan natin. Bukod sa paghingi ng pagkain araw-araw, ito yung mabigat. Patawarin mo kami sa aming kasalanan sapagkat gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. And that is exactly the most difficult part. Human as we are, as we always justified, gaya na lagi natin sinasabi, tao lang ako. Hirap magpatawad. Hindi ko kayang tanggapin yan. At minsan nakalungkot, the best thing na kaya natin gawin is always to retaliate. Ginawan ako na masama niyan. Parehas na lang kami masama. Gagawan ko rin na masama. Pero ito yung dinadasal natin at tiningi sa Diyos. Kahit hindi tayo magbigay ng kondisyon na patawarin tayo ng Diyos dahil tayo nagpapatawad, ang Diyos pinatatawad tayo. Hinahangad niyo ang kabutihan natin. But we have to learn the message of this prayer. Ama namin, maghari ang iyong kaharian, ang iyong kalooban, ngayon, dito sa amin. Magpatawad kami kung paano pinatatawad mo kami. Ngayon, sa panahon natin, medyo mabigat ito kasi hanggang ngayon kung hindi mababago yung ating prinsipyo na ginawan ako na masama, gagawa rin ako masama. Naalala ko yung isang advice ng aming spiritual director dati. Sabi niya sa amin, kapag kayo ay gumawa ng masama sa inyong kapwa, ibinababa niyo yung level niyo sa kanya. Imbis na sana mas matured kayo
mas mataas ang standard ng values ninyo, pag gumawa ka na masama, parang parehas lang tayong mababang uri. Kung kaya mo na maging mabuti, pinag-uusapan hindi siya. Ang pinag-uusapan, ikaw. Kung masama siya, ano ngayon? Hindi, kaya mo naman maging mabuti. Bakit ka magiging masama? Kung hindi siya mahal na magmahal, ikaw, hindi ka rin ba matututong magmahal? Desisyon mo. Hindi siya ang tatanungin kung gusto magmahal o gusto mapuno ng galit. Ikaw. Desisyon mo. At ito yung hamon sa atin. Sana sa tuwing usalin natin ang Ama namin, mapag-isipan natin ito at mapagsikapan natin kung paano ang Ama'y mapagpatawad, kung paano yung mapagmahal at mapaghinahon, kung paano siya nagbibigay ng chance sa atin na maging maging mabuting tao. Sana may bigay din natin sa ating kapwa. Not for them, hindi dahil lang sa kanila primarily, sapagkat ito tayo, ako ito, anak ako ng Diyos, ang Diyos, Ama ko. Pagpalain tayo.